alamin naman natin ang latest update sa ating Call Financial account. Kung ano nang nangyari sa ating portfolio, alamin natin sa video na to, kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan guys, medyo naging busy talaga tayo nitong mga nakaraang buwan, lalo na't naglipat kami ng bahay dito sa Japan at hindi ko na masyadong natutukan itong Call Financial. What I mean is, hindi ko natutukang i-update kayo sa mga nangyayari dito sa ating portfolio, pero siguro nakailang buy and sell din ako nitong mga nakaraang linggo at ito yung ipapakita ko sa inyo. So sa nakikita ninyo ngayon dito sa screen, ito yung acknowledgement or acknowledged transaction confirmation. Kapag let's say today bumili ka ng stocks at nabili mo yon sa presyo na sinet mo, the following day makakatanggap ka ng ganitong notice. Like for example, this one. And for this one, nag-set kasi ako ng amount para makabili ako ng 30 stocks ng Ayala Corporation. Okay, so sa halagang 17,130 pesos. So nabili ko siya sa presyo na 571 pesos per share. Okay? So mapapansin nyo dito, magkaibang transaction siya. Although quantity na inas ko is 30, pero nahati siya into 20 and then 10. Pero parehas lang naman yung price. Magkaibang oras lang siya na execute. So ganyan yung pagkakabasa sa kanya. Yung execute day, trade date, order number, quantity kung ilan yung binili mo, and kung magkano mo siya binili, and sa magkanong presyo mo siya binili, and yung gross amount niya. Okay? Which is total of 17,130 pesos. Then, ita-type na natin yung ating password to confirm. Then, enter para makapasok na tayo sa ating account. Ayan. So, pag sinabi kong account, yan. Yung account na minamanage natin. Okay? So, hindi natin pera to. Hindi natin pera yan. Disclaimer lang po. Okay? So, ang PSEI ay nasa 6,358.96. Okay, so medyo mababa pa din siya. And yan, sa nakikita natin dito sa kanyang candlestick, nitong nakarang linggo, unti-unti na siyang tumataas pero medyo bumaba na naman. So parang babawi, lalaban, babawi, ganun. Okay, so punta tayo sa quick links. Click natin yung quick links and then portfolio. At tingnan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa kong transaction nitong mga nakarang linggo. Okay, so meron pa tayong natitirang actual balance dito na 10,470 and yung buying power natin is 4,933. Ibig sabihin, meron pa akong nakakommit dito na hindi pa nag-execute. So pag gusto nating makita yun, click natin tong View Modify Order. Ayan, View Modify Order. Meron ako ditong transaction na hindi pa na-execute, which is yung BPI. Gusto ko kasi siyang bilhin sa halagang 110.40 pesos. And 50 shares yung gusto kong bilhin. So, nagkakalaga siya ng 5,520. So, good till canceled ko siya. Sinet, yung type ng transaction na to is good till canceled. So, valid siya up to 60 days. Ibig sabihin, hanggang August 23 ay nandyan lang yan. Hanggat hindi pa na-execute within that 60 days. Nandiyan lang yung transaction na yan. So, mawawala lang yan once na nag-expire na yung nito, yung hanggang August 23 lang siya, or kung nakumagat siya sa presyo na sinet ko. Okay, balik tayo dun sa portfolio natin. Yan, portfolio. Click portfolio. Okay, so ayan, nandito tayo sa ating portfolio and sa nakikita natin dito, ayan, mapakita ko sa inyo. Medyo dumami na yung ating mga companies na pinagbibili. Ito, ginawa ko na, tinake ko na yung opportunity na bumili nung time na bumaba yung PSEI. Yan, kasi bumaba nga siya sa 6,358.96. Hindi lang yan guys, bumaba pa siya ng 6,200 I think. So, tinake ko na yung opportunity para makabili ng additional stocks at mga companies. Yan, so sa mga nadagdag dito sa portfolio natin, yung dati na nating portfolio is Ayala Corporation. And yung AREIT, dati na rin yan. Pero yung Ayala Corporation, masyado nang malaki yung ibinagsak niya, no? -8. So yun guys, nga, sabi ko nga, diba? Sinamantala ko na nung mababa yung PSEI, umabot na siya ng 6,200 noong mga panahon na yun. Siguro mga 2 weeks ago, sunod-sunod, yung mga natira ko sa actual balance ko, pinagbibili ko na ng mga
pinagbibili ko ng Ayala, Erit, and then dinagdagan ko pa ng mga bagong stocks or mga companies to. Ipapakita ko sa ayan, so meron tayong dati pang Ayala na bumaba na sa negative 8.34% or 15,000 potential loss. Okay, kasi meron na akong 300 shares dyan. And, grabe, no? 565 pesos na siya sa market price. Which is, kung may pera lang ako, dadagdagan ko pa to. Kasi baba na ng presyo niya, no? Ayun, 565 per share. Sa Erit naman, nasa 34.35 yung market price niya. So, ang potential loss ko dyan is nasa negative 3.7%. And bumili tayo ng bagong stocks for BDO. Ayan, nagdagdag ako ng additional company. BDO, BPI. Meron din tayong Meralco, Manila Electric Company. And ayun, yun yung tatlong nadagdag sa portfolio natin. No? Yung dati na nating hawak is yung Ayala, Erit, BDO, Jollibee, Monde, and SM. So, nagdagdag tayo ng BDO, BPI, and Meralco. Okay, so makikita nyo dito, medyo namumula nga. Dahil nga bagsak nga yung PSEI, damay talaga yung mga ibang mga blue chips dyan, okay? So, pero nanantiling matatag is yung JFC, Meralco, and Monde. So, meron pa tayong konting gain sa JFC na 2.33% or 1,278 pesos. So, meron tayong 250 shares sa JFC. Meralco naman, 590 yung ating gain, which is 3.30%. Mababa lang yung aking share dyan is 50 shares lang. And yung Monde, talagang nagbunga yung paghihintay natin dahil nung unang binili natin yung Monde, sobrang baba yung presyo niyan. And then, yun, inantay lang natin yung opportunity hanggang sa nakapagbenta tayo ng madaming Monde. And sa ngayon, meron pa tayo natitirang 700 shares. Umabot pa nga ata ng 5,000 shares yung binili ko sa Monde. Kakabili ko ng Monde, napababa yung average price. And ito, currently yung SM. Ito yung best, tingin ko, yung best time to buy sa market ngayon. Kasi mababa nga yung PSEI, 6,358. Pwede pa siyang bumaba ng 6,200 kasi na-reach na yan before. And yung current portfolio natin is nasa 464,438.75 pesos. So, nagdagdag din tayo sa mutual fund natin na Call Equity Index Unitized Mutual Fund. So, nagdagdag tayo dyan, kaya naging yung total shares natin is 26,193. Every month naman nagdadagdag ako dyan ng 5,000 pesos. Okay, or 5,000, 5,000 pesos. So, ayun, hindi ko lang, kapag na-reach ko na yung 8%, saka ako nagbabawas ng shares para at least makakuha rin ako ng konting gain, di ba? So, currently, ang potential portfolio loss natin is negative 3.69 or 17,372.76. Tingnan natin sa sa chart natin. Check natin yung historical view. Yan. Yung last, ito yung ating performance. May kita nyo dyan na medyo hindi maganda, di ba? Laki-lakihan natin. Ayan guys, so makikita ninyo for the past few months, pababa ng pababa, spaghetting pababa. Nung starting February, pababa na ng pababa hanggang May. And lalo pa siyang bumaba, no? Ayan. So, i-update natin yung May. Okay, so dito, every month kasi tinatrack natin yan. So, itong May, yung 468, tingnan natin kung itong sa Call Financial, yung May, tingnan natin yung May kung magkano siya nag-end. Ayan, nag-end yung May ng 471,736. So, kukopyahin natin yan, kakopy natin. Lagyan natin dito. Ayan, so, negative 1.36 yung lugi natin nung May. So, June naman, punta tayo dito sa monthly ledgers natin. Piliin natin June. Ayan, so scroll down below. So, nung June, ito yung mga transaction natin. Pakita ko lang ng konti. So, nagkaroon tayo ng mga buying dyan ng SM. Bumili tayo ng 30 stocks ng SM sa halagang 840. And yung gross amount niya is 25,200. Nagkaroon din tayo ng mga nilang dividend dito guys. CDIV. Nagkaroon tayo ng dividend sa Monde. 1,500 shares kasi meron ako nung time na yan. So nabigyan ako ng 0.12 per share, which is nasa 162 pesos. Ayan, so ayun again, hindi nyo pala nakita kanina. Ito yung sa SM,
stocks, 840, 25,200 yung gross amount. Tapos, nagkaroon tayo ng dividend sa Monde. So, 162 pesos lang siya. Meron din tayong biniling BPI na 150 shares. Nagkakalaga siya na 17,790. Bumili din tayo ng additional SM na 40 stocks. Habang pababa ng pababa yung sa SM, bumibili tayo, nagdadagdag tayo ng additional stocks. Then, nag-subscribe ako ng another 5,000 shares sa mutual fund ng Call Financial. And nakatanggap tayo ng another dividend from A-REIT naman. Ito medyo malaki yung natin dito, no? Nakuha nating dividend, which is 1,108.80 pesos. And yung sa AC naman, bumili tayo ng additional 40 stocks sa halagang 574 per share or 22,960 yung gross amount niya. And nagkaroon na naman tayo ng additional dividend sa BDO, which is 135 pesos yung nakuha natin. O diba? Maganda din na meron tayong mga ganitong companies na nagbibigay ng dividendo. Pero para sa akin, parang bonus na lang siya. Hindi, ito pa-akin lang to. No? Hindi ako sure sa ibang mga investor. Pero maganda na hindi ka magre-rely lang sa dividends na makukuha mo dun sa company na yun. Kasi tingnan mo din yung performance nila. Baka sobrang lugi muna pagka lagi na lang dividend yung iniisip mo dun sa company na yun. Tingnan mo din yung performance nila. Hindi ko lang ma-explain masyado ngayon kasi mamadali tayo. No? So, for June, ang ating total equity is 473,284. So, update natin to, click natin. Pati nga itong spreadsheet ko, hindi na ma-update. Sa sobrang busy ko. Ngayon ko lang siya ina-update. Okay, so tumaas lang siya ng konti, no? 0.33% compared dun sa May. So, yung June natin is 0.33%. Tingnan natin yung July. Currently sa July, ito pa lang yung natin, no? Transaction natin for July. Bumili tayo ng additional shares sa AC na 30 shares. Tapos ang presyo na ay 571. So nagkakalaga siya na 17,130. So currently, nasa 468,000 ang total equity natin for July. Okay, so add natin to July. Lagyan natin dito. So negative 1.06 yung ating so far kaka-start pa lang naman ng July. Excuse me. So kung titingnan natin yung graph natin, ayan yung nangyayari sa graph natin, medyo nagla-landslide. Nagla-landslide no. So magkano ang difference nito? Okay, so para makabawi-bawi ako, 484 mula nung 484,511 minus yung current status niya 468,288. So, kailangan ko magdagdag ng mga 16,223 pesos. Magdadagdag ako para lang medyo lumebel dito, no? Kasi ang pangit naman tignan na tuloy-tuloy yung pagbagsak niya. So, I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano ko tinatrack yung ating portfolio. Ayan, medyo hindi lang maganda yung itsura niya. So, ayan guys. Mag-hi ka muna, Jin Sensei. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and subscribe. Kung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pa upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much and thank you dito sa kwarto ni Jin Sensei. This is Gaijin World. We will see you on our next video. Bye!